Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my channel from Japan, kabayan. Pisces, this reading is for you. Kuha tayo ng iyong angel number. Maraming salamat muna sa mga subscriber, new subscriber, cross watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Ay, ano ba yan? Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa nakatapan ng puso yung mga comments at sa mga nagpa-personal reading, sa mga nag-hype ng video ko. Marami pong salamat. Kung gusto mo ng personal reading at energy mo lang talaga, ang gusto mo makuha natin, ilalagay ko lang sa screen ng video yung aking FB. I-check nyo maigi para hindi rin kayo ma-scam kasi may nanggagaya sa akin. General reading tayo, kunin mo lang sa'yo at itapon ang hindi naman talaga sa'yo. Maaring vice versa. Energy mo, energy ng person mo, energy ng malapit sa puso mo, nangyayari, or mangyayari pala. Use your own intuition, lawakan nyo yung isipan, ano man ang gender mo, ano man ang edad mo, gawing guide yung mga warning, hindi yung negative, warning yon. I-analyze nyo, i-reverse nyo, pilitin nyo maiwasa para hindi maganap o mangyari. Pero energy reading tayo ha. Tingnan muna natin, Pisces. Okay, Pisces. Nandito ka sa sitwasyon mo na may mga bagay ka na pinaplano this time. O nagkakaroon ka ng mga bagay o sitwasyon na iniilusyon, no? Na you want to make it stable. Pwede may mga plano ka relate sa sarili mo, sa stability mo, sa family mo, or mga bagay na iniilusyon. May mga bagay na hinihintay, o may mga bagay ka na gusto mong aksyonan, o may mga gusto kang i-forward na mga plano, maybe. No? Nalilito ka dito. Pwedeng doon sa point na yun. Kaya maaaring nalilito ka or pwede rin na iniisip mo na maaaring hindi ito mag-success, pag ginawa ko to, pag ganyan, pag dinesisyonan ko to, nagkakaroon ng mga mabagal na sitwasyon o nagkakaroon ng mabagal na desisyon sa buhay. Pwedeng nandun sa point. May mga bagay ka na gusto mong desisyonan. Nandun ka sa point na iyon. May mga lungkot ako na nakikita sa iyo or pwede may mga hardship situation na pinagdadaanan o pagdadaanan mo sa ibang kung saang aspeto ng buhay mo yan. Pwedeng iba sa inyo sa trabaho, pwedeng iba sa inyo sa finances nyo o financial nyo or pwedeng iba sa inyo is sa mga gusto mo i-work it out this time, medyo siguro nagiging hard or magiging hard para sa iyo yung sitwasyon na iyon sa iba sa inyo. May mga unexpected situation din ako na nakikita sa iyo na darating, no? Mga unexpected situation na pwedeng ikalungkot ng iba at sa iba dito is pwedeng ika-excitement mo. Pwedeng ito is matagal mo nang hinihiling, maybe, o matagal mo nang gusto mangyari, pwedeng doon sa point na yon. Sa iba ganon. Sa iba naman, may mga happy gathering situation. Pwede rin na may mga pregnancy, married, pag-uusapan, magaganap, mapangyayari, magkakaroon ka ng connection, pwedeng doon sa point na yon. May mga joy, collaboration, or may mga creativity na gagawin naman para sa iba. Ang nakikita ko rin sa iyo is mag-ingat ka na lang when it comes sa mga wag kang kasi you need to slowly but surely para hindi rin mag-mess yung mga bagay o sitwasyon mo sa nakikita ko sa iyo dito. Pag-isipan mo talagang maigi. Wag kang pabigla-bigla. Wag kang masyadong mag-take a risk ng situation kasi pwedeng mag-mess iyon sa nakikita ko sa iyo dito. And then also, may mga time na bakit kaya nalulungkot ka dito? May mga time daw na sasakit yung ulo mo or paa mo, hindi ko alam ba't, baka masyado ka lang din over sa trabaho mo o kaya may mga bagay ka lang din na iniisip, mga ganong sitwasyon sa iba sa inyo. May taong nagsisinungaling, ako nakikita sa iyo. May taong gusto mag-apology, and then also sa iba sa inyo is may tao na gusto bumalik. Magkakaroon ng mga hindi pagkakaintindihan, hindi pagkakaunawaan, mga intense, disappointment, lungkot sa iba. Sa iba is separation or depression or unhappiness situation. Sa iba dito, this is a trauma. Sa iba, no?
Or pwede naman sa iba sa inyo is magiging masyado ka lang emotional o may mga emotional pain na pagdaanan, pwedeng nandun sa point or pwede mga emotional pain na matagal na to pero hanggang ngayon is still nandun ka pa rin sa sitwasyon, pwedeng nandoon na. O kaya kung ano man yan na na mga heartache or deep hurt sa iba, mga ganun ako nakikita sa iba sa inyo. Yun. Actually, may lalaki ako nakikita eh. May lalaki na makikipag-usap sa'yo or pwedeng magkakaroon ka ng connection when it comes sa isang lalaki or ikaw ang kukonek sa kanya. Pwedeng siya is the consultant, advisor, doktor, teacher, or kaibigan mo lang na lalaki, no? Yan ang nakikita ko dito. Pwedeng kapatid mo or basta lalaki siya sa nakikita ko dito. Yun. May struggle ka. May parating na struggle sa'yo ah. Parang nagkakaroon, may mga sitwasyon na napay-feeling stuck ka or may mga on and off action, may hinihintay ka ba na sign sa iba sa inyo is, actually may ano eh, merong sitwasyon daw na magsistruggle ka eh. Yun ang sabi. May darating na sitwasyon na magsistruggle ka. Huwag mo naman sabihin na palagi ka nagsistruggle. Kaloka na yun, di ba? Well, solusyonan mo. Kailangan mo magkaroon ng acceptance, lesson from the past situation, if ever na magkaroon ka ng ganun. Yung mga pagpaplano mo o yung mga plano mo, siguraduhin mo na hindi magme-mess. Okay, meron kang 1551. Hold your vision. Ay, may drama alert ka, oh. Sabi ko na nga, be. Kaya pala lumabas kanina yun. Okay, manifestation, abundance, money, dreams, vision, and prosperity. Focus on the good and maintain your concentration on the outcome you desire. O yan, kailangan mo daw mag-focus kasi this is beginning to complete the situation of your life or may mga confliction situation, tulad ng sabi ko, progressing is needed or forwarding is needed, mga ganyan, ano? And then also, it's time to put your faith and time into your ideas and pursue your goal with all your might. Kailangan mag-pursue ka nga, focus and pursue. You have such a beautiful, courageous, and brave spirit. May ano ka naman talaga. Meron ka naman talagang talent. Meron ka naman talagang meron kang wala sa iba. Ganyan. Alam mo, ano, yung dito what comes dito sa 1515, kasi ang sinasabi kasi dito, kailangan mo daw mag-umpisa na maging responsable or mas more in responsible sa lahat ng aspeto ng buhay mo. Physically, emotionally, spiritually, kung saan aspeto ng buhay mo yan, pera man yan, trabaho, business, and then also is something need to let go. If you want to succeed or to fulfill yung manifestation mo, or kailangan talaga ng mas more ka daw mag-focus pa. Mas more ka pang mag-concentrate. If you want more ha, if you want more. Mga ganun. Sa mga desire mo, sa mga dreams mo, ganyan, doon ka daw mag-focus. Kumbaga, huwag ka lang manifest ng manifest. Then sa iba, no, kailangan mo rin mag-action. Sa iba. Energy. Okay, when it comes sa iyong energy, sa energy mo, meron ka kasi iniisip eh. Hindi ko alam why. Siguro may iba sa inyo may gusto kang gawin o may gusto kang umpisahan o simulang muli. Nandun kasi yung pag-iisip na nakikita ko sa iyo dito. May mga gusto kang ma-achieve, ma-fulfill, mga ganun. Ako nakikita sa iyo, nandun yung pag-isolate, no, may gusto kang umpisahan pero nagkakaroon ka ng may mga frustration kasi ako nakikita sa iyo. Maybe you feeling negativity o kaya is yung iba sa inyo, maybe you feeling drained, pwedeng nahandon gayon. Merong
Merong mga sitwasyon na hindi ka kontento maybe sa iba. Sa iba naman is nadi-disconnect ka sa mga bagay na gusto mong gawin sa buhay mo o gusto mong mangyari o aksyonan o ma-fulfill or ma-achieve, puwedeng nandun sa point na yun. Yun ang nakikita ko sa iba. It's more on thinking, it's more on sadness and isolation yung iba sa inyo. Siguro kung hindi lang 'to para sa iyo, pwede rin sa para sa family mo, ganyan. O kaya naman is may mga ikalulungkot ka talaga, no, na situation. Puwedeng nalulungkot ka para sa pamilya mo o may mga darating na kalungkutan o may mga pag-iisip related sa kanila or sa sarili mo, sa bagong simula or mga ininanais, mga gano'n sa nakikita ko sa'yo dito. But still nandoon yung, mga regretting din and failure situation ano, na puwedeng ikalungkot mo talaga. Yun ang nakikita ko. Or baka lang masyado ka lang talagang sowang nag-iisip, 'no? May mga bagay ka lang na pinag-iisipan. Kaya tuloy na nagkakaroon ka ng kalungkutan this time sa iba sa inyo. Sa iba naman sa inyo, maaring hindi ka nagfo-focus sa sarili mo. Maaring mas nagfo-focus ka ngayon sa family mo, sa mga needs nila, sa mga kapatid mo o sa mga gusto mo nang mangyari o kung may anak ka, ganun din sa anak o kaya yung mga gusto mong mangyari para sa kanila. Puwedeng nandun sa point yung iba. Bakit nawawalan ka ng pag-asa? Ay, stress yarn. Stress ka? Hindi ka ba nakapagtutulog? Iba dito hindi nakapagtutulog eh, no? Puwedeng night shift ka rin kasi o kaya kulang ka sa tulog o pagising-gising ka, late ka na natutulog o kaya is maaga ka nagigising. Mag-ingatan niyo rin yung sarili niyo, baka naman magkasakit kayo, ha? May mga pinagsisisihan ka ba? Parating kay Pisces. Ang dulas ng card. Ay, naligo ang anak ko. Parating. Ba? Struggle. Okay, parating sa iyo. May sitwasyon ka daw na paninindigan mo. Okay na, kailangan mo panindigan maybe ano, sa iba sa inyo. Parating din sa iyo is may bagong simula ka nga. May buntis. Yung iba sa inyo, either ikaw or someone who's connected sa'yo or ko-connect sa'yo, may nakita kasi akong buntis, mabubuntis, or mga anak. Pwede kung may mga alaga kayong hayop, pwedeng yun din. No? So, iba naman sa inyo is may travel kayo. Maybe you're thinking about traveling or may mga pag-uusapan related to traveling, ganyan. Ako nakikita sa iyo. May mga exciting plan ako na nakikita sa iyo na parating or may mga excitement na parating sa iyo. Ang nakikita ko sa iyo dito. Yun, may offer din. And then also is may magsisinungaling eh, no? May hindi pagkakaunawaan eh. May mga disagreement, conflict, pagkainis, pagkairita, may struggle. Pwede rin na may mga tensyon, no, sa iba o kaya may mataas ang ego, may mga hindi pagkakasunduan. Pwede rin may mga matatapakan yung kanilang personality, di ba? Ikaw ito or siya or nandun yung point na may mga pag-uusapan kayo related sa pera, trabaho, territorial, bahay, lupa, pwede na nandun sa point na yun. Sa iba sa inyo, involved kayo, pwede kayong ma-involve related to, ano tawag dito? Justice or law. Involvement when it comes to a law. Yan. Yun ang nakikita ko sa iba sa inyo. Sa iba naman, may nagmamatsyag. Yun ang nakikita ko. And then also, is may tao
may pag-iwas eh. Either ikaw yung iwas o magkakaroon ng distance, ikaw or someone. May ganun. Magkakaroon ka raw ng may disappointment talaga ako nakikita sa iyo or sadness. Magkakaroon ka daw ng disappointment or sadness. Sa iba naman sa inyo is may opportunity na darating sa iyo. Yun na nga lang, depende na lang ito kung igagrab mo siya or hindi. Yun ang sabi. Yun. Yung iba sa inyo, meron daw kayong itatry na another path or new path. Kasi may new path akong nakikita sa iba sa inyo. Alam mo yung iba sa inyo, parang, ano yun? Yung iba kasi sa inyo, parang there is something missing ang iniisip nyo. Siguro may hinahanap pa ba kayo or something missing with it sa buhay mo, sa sarili mo, mga ganun sitwasyon. Yun ang nakikita ko dito. Merong magpapayo sa iyo. Either may magbibigay ng opinion o payo sa iyo. Someone want to commit, babae siya. Kilala mo na siya, as in, this is a mother figure, or maybe ikaw ito sa kanya, no? Ang magkakaroon ka ng connection nito. Yun. Tapos meron ding, hindi ko alam kung kapatid ba to, kasamahan sa trabaho, anak, or kung sino man siya, parang hindi sila nagkakasundo. May mga hindi pagkakasundo ako nakikita. Pwedeng iba sa inyo connected to sa ano nyo, sa trabaho nyo, sa iba, sa yun, mga sinabanggit ko kanina. Yun. And then also is, you will become a center of attention, either pag-uusapan ka, o kaya naman is may mga recognition, o kaya naman is mas makikilala ka, o kaya is may mga achievement ako na nakikita sa iba sa inyo eh. Pero yung sabi dito iba, kailangan mo daw na aksyonan ito. May mga time daw na manarap daw likod mo, likod, batok, balikat, balakang, tas ulo and paa. Busy ata yung iba dito ah. Bakit pangit ng card na nakikita ko? Meron kang hindi nakikita na darating. Darating siya. Unexpectedly. Darating to. Yung iba sa inyo, may stress, anxiety, maybe may insomnia yung iba, o kaya naman mga migraine, no? Yung iba may mga stress, anxiety, depression, feeling burden. Tingnan natin ang iyong dapat iwasan. Yung sinasabi ko na may darating na may hindi ka nakikita na unexpected na darating. Depende kasi yun eh, no? At kasi parang may nano ko, ate maganda ba? Depende siya kung magkakaroon ka ng acceptance. Yun. Kung accept mo, maganda. Kung hindi mo accept, hindi siya maganda. Yun. Okay. When it comes sa dapat mong iwasan, syempre yung mga tao na matataas ang ego or being mataas ang ego, mga disagreement, conflict, yan, iwasan mo yon. We have the 3. Ay, ang galing oh. 3 to. 3, 3, 3. Pero kulang siya ng isa, di ba? Mag-action ka. Yun ang nakikita ko sa iba sa inyo. And then, syempre, bulol-bulol si ate. Ano? Iwasan mo yung mga pwedeng ika-frustrate mo, mapanghinaan ng loob, mahatak ng nakaraan, malako plano, kaya magka-self-doubt, pagsisihan yung mga bagay-bagay kasi hindi mo naman kasi kailangan pagsisihan yun eh. Kailangan mo doon matuto sa sitwasyon, di ba? Kailangan pag-isipan mo at matuto ka doon. Yan. And then also iwasan mo yung mga sitwasyon na ikaka-disappointment mo talaga, ikaka-regret mo talaga, ganyan.
Iwasan mo yung mga sitwasyon na magfo-focus ka to as sadness, 'di ba? Sa yung hindi ka rin makapag-forgive, ganyan, makapagpatawad, yung hindi ka magkaroon ng acceptance. Eh syempre, kung may mga problema ka o may mga hinaing ka, you need to share your problem them sa iba, 'di ba? Siyempre sa mga tao na trusted, yung hindi ka ibebenta at hindi ka ikakalulong, ikakalulong. And siyempre, yung iba naman, ito mo basa, siyempre, kailangan mo rin magkaroon ng control and balance sa lahat ng aspeto ng buhay mo. Physically, emotionally, spiritually, pera man yan, trabaho man yan, sa mga tao na makakasalamuha mo. Basta lahat, balance and control. Kung kailangan evaluate mo yung mga bagay-bagay o sitwasyon, gawin mo. No? May namatay? Ba't parang may namatay, no? Ako nakita. I don't know if this is the past. Sana wala at sana past na yon, di ba? Iba sa inyo. Kasi andun din yung point of abandonment no? Ako nakikita. Di ko alam if you abandoning something o may abandonahin ka or may taong nag-abandon na sa'yo, pwedeng nandun sa point na yon. And then also, yun nga, iwasan mo yung mga magiging chaos or magkaroon ka ng mga chaos sitwasyon. Hanggat maaari, pag-isipan mo in advance lahat ng aspeto ng buhay mo. Alam mo, ang sabi dito sa card mo, may mga bagay ka doon na kailangan mong unahin. Hindi ko alam kung ano yan. Siguro may mga bagay ka na gusto mong gawin na, pero hindi pa naman tapos at hindi pa hindi pa, kumbaga, baka pinagsasabay mo rin kasi ano lang, una-una lang. Tingnan natin ang love. Kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan, pamilya. Basta, there's a loss, ha? Marami ibig sabihin kasi ng loss, Mga ganun. Pwedeng pera, pwedeng valuable things. Basta, marami. Trust, hope, mga ganyan. Huwag naman sana trabaho, diba? Tingnan natin, love. Vice versa, may devil ka pa. Ang dami ko nang ambalas, Lumabas ka pa rin. Love. Okay, when it comes sa love is, kung single ka at meron kang, may pamilya ka na ba? Kung wala pa man din, is maaring may tao kang nakakausap or pwedeng may tao dito na naghihintay sa'yo or ikaw sa kanya, pero parang may pamilya siya. May karelasyon or family. Isa, dalawa. Ito ha. Itong tao na to. Mag-ingat ka na lang. Pero kung accept mo naman, di why not? O baka naman ikaw ito. Yun. Pero mag-ingat ka pa rin. Isa dito magaling. Magaling magsalita. Matalino. Smart. Wais. Wais Pero isa sa kanila sinungaling Ano ka na lang. Slowly but surely. Okay? Kung kayo naman is nagkahiwalay, oo, nagkaroon na ng paghihiwalay dito sa connection, There's a battle or there's a deep won't happen when it comes dito sa sitwasyon. Sobrang malaking desisyon ang nangyari sa inyong dalawa, pagdating sa mga nagkahiwalay. Nagkaroon kasi ng pagsisinungaling talaga, nahandon. Or pwede nahandon na talaga yung isa is masyado naging exage, nagpretend na mahal ka niya, gusto ka niya, pwede nahandon sa point na yon, nagkaroon talaga ng pagtatampuhan. Pero dito sa sitwasyon na ito, dahil sa nagkahiwalay, may pagbabalik kasi gusto niya ng resetting. Gusto niya uli ng union. Gusto niya ng open communication. Gusto kanya kausapin. Gusto niya uli ng panimula. Yan ang sinasabi niya. And then also, kung kayo naman is may third-party relationship, oo. Meron. Siguro nakokontrol ka lang din ng sitwasyon, Kasi narcissist na to As in, nandun na yung pagiging narcissist ng connection.
Sa nakita ko, pwedeng may anak din yung iba, kung wala naman kayong anak, talagang baka gusto siya ng magulang mo, gusto, or vice versa, o kaya naman mahal mo talaga siya. Sabay ganun. Pero is your choice naman din dito, no, sa sitwasyon na ito. Yaan. Nagkakaroon lang siguro kayo ng pagre-resetting o nagkakaroon lang kung siguro nagpapatawad lang talaga yung isa. Ate, mahal niya ba ako? Dito sa sitwasyon, mahalaga ka naman daw. Pero, kung sabihin mo sa kanya na titino siya, hindi. Same pattern siya. Siguro tuminuman siya mga 1 month, 1 year, back again. Ganun ulit. Mga ganun. Well, nasa ano rin yan, mali mo mabago mo siya, di ba? Hindi natin masasabi kasi siguro, pero kasi kapag attitude na yun, attitude na yun. Dito kasi sa sitwasyon, hindi kasi handun yung, iniisip niya lang din kasi minsan yung sarili niya rin. Yun ang nakikita ko dito. May pagkasakim or makasarili, pwede na doon sa point na yun. Yung isa, or handun lang din yung point na sinungaling talaga siya. Di ba? Kung wala naman kayong third party relationship, meron daw siyang gustong ibigay sa iyo, pero hindi pa sa ngayon. Hindi ko alam in what, pero may gusto siyang ibigay or may gusto siyang sabihin maybe, or may isang importanteng bagay o desisyon o isang malaking sitwasyon na parang gusto niyang mangyari in this connection. Or ikaw ito sa kanya, maybe na doon sa point na yun. Yun ang nakikita ko dito. Sabi. Or vice versa to ha, yun. Andun may pagpapahalaga, handun yung love, handun yung connection, handun yung partnership, handun naman yung truth naman siya sa'yo, very caring and aware sa feelings mo, pareho kayo, handun din yung sincerity, handun naman yung respeto, yun na nakita ko, maalalahanin naman, di ba? Yun. Siguro lang may mga, maghanda ka na kung ano yun. Sa iba sa inyo, kung ano ibibigay niya sa iyo. Or ikaw sa kanya. Pero ingat na lang din kayo kasi dito sa mga may mga may tampuhan na pwedeng maganap. Yung ibang mga dito, no, yung ibang mga karelasyon, nandun yung pangliling lang, yung hindi makatotohanan, ganun. Tapos meron din ako nakikita, parang ang moody ng situation, ng relationship. Ganyan. Siguro sa may mga third party. Money and trabaho. Okay, when it comes sa iyong trabaho, sa trabaho mo, nasa ibang bansa ka ba? Iba sa inyo maaaring nasa ibang bansa kayo, no? Or maybe you're thinking about abroad. Yun, gawin nyo. Why not? Kasi ang nakikita ko naman dito, there's a chance na makapag-abroad kayo. Yun na nakikita ko. Sa trabaho mo, sa trabaho mo, merong isa o dalawang achievement o fulfillment ka na makakamit sa trabaho mo. Yun na nakikita ko dito. And then also, sa pera mo naman, sa trabaho mo din, mag-ingat ka na lang din, kasi syempre, hindi naman, lahat naman yun lahat ng pero sa'yo ko nakita kasi to, kaya sa'yo ko sasabihin. May mga tao na magiging tikom sila sa'yo, pero alam mo yung point na may gusto silang sabihin, pero nasa utak nila. Hindi nila sinasabi, pero nasa utak nila. Pwedeng sinungaling sila, pwedeng magsisinungaling sila, magpipretend sila, pwedeng nandun sa point na yun. Sa iba, sa pera mo maganda naman yung pera mo Kasi, you are more on thinking.
Siguro minsan pabigla-bigla ka, talagang 'pag nagustuhan mo, pero sa ngayon kasi parang mas nagti-think ka ngayon 'no, mas nag-iisip ka na kailangan ba 'to, dapat ba 'to, parang magkakaroon ka ng hanggang 3 option or second look around, parang gano'n. Kung kailangan mo ba, needs mo ba, nasa isip mo, pinag-iisipan mo talagang maigi. Kumbaga, nagkakaroon ka ng controlling at binabalanse mo naman kahit papaano. Yun na nakita ko. Sa iba, siguro nandun yung point na may mga unfinished business pa rin kayo. Yan, halimbawa, when it comes to unfinished business, siguro may unfinished business ka na isa o dalawa o tatlo. No, halimbawa, when it comes to unfinished business, halimbawa, meron ka ng bahay, 'di ba? Ay, may lupa ka na, halimbawa, may lupa ka na. Tapos, hinihiling mo kay universe na gusto mong, gusto mo magpatayo ng bahay. Gusto mong, ng ganun. Eh, meron na nga, 'di ba? Ang gagawin mo na lang doon, tatapusin mo na lang 'yon. Halimbawa, may lupa ka na, o patayo mo na siya ng bahay, bakit pa nagnanais ng ano? May mga ganun akong nakikita talaga. No, parang humihiling pa sila ng another, meron na sila. Kumbaga, kasi iniisip nyo siguro hindi pa naibibigay ng universe yung ibang hinihiling nyo, pero naibigay na nila. Naibigay na niya. Yun na nga lang, tatapusin mo na lang yun. Diba? Pupukusan mo na lang yun. Yung mga ganang sitwasyon. Sa money mo, it's good kasi may mga opportunity pa na darating sa iyo. 2 to 3 to 4 opportunities na darating pa sa iyo sa nakikita kasi dito. And then, may mga achievement and fulfillment ako nakikita. And then also, may mga accomplishment na kaganapan. So, iba dito, kailangan nyo daw gamitin yung wisdom nyo o yung intellect nyo, karunungan ha, yung wisdom, o yung talino nyo, or the way who you think and speak, yun yung makakatulong sa inyo. When it comes to success sa buhay. Kumbaga yun yung ano mo, yun yung susi. Yung susi mo sa iyong sa iba abroad to ha. Yan. Arigato namaste, God bless.